Sa nakaraang episode ng ating Pampanga Uncut Adventures ay maaga nga tayo umalis sa Cavite para maaga din tayo makarating. Pero may mga pangyayari talagang hindi natin inaasahan. Nasiraan nga tayo sa Mexico, Pampanga. Buti na lang may malapit na vulcanizing kaya napaayos natin yung gulong. Sa episode na ito ay pupuntahan na nga natin yung scenic spot sa Daang Katutubo at maliligo rin tayo dito. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa episode 2 ng ating Pangasinan Uncut Adventures. Okay, welcome sa part 2 ng ating Daang Katutubo ride. So sa part 1, binilag natin yung mula Cavite to Daang Katutubo hanggang dito. Ayan, Cavite hanggang dito ha. Ito yung entrance papuntang Daang Katutubo. So kung di nyo pa napanood yung mismong episode 1 natin papunta dito, Cavite to Daang Katutubo entrance, panoorin nyo muna yon para mismong ma-guide ko kayo. Uncut video po yon. At nag-cut lang ako ng video nung nagpalit ako ng battery, nag-CR ako at meron tayong nasiraan tayo ng panahon na yon. Panoorin na lang, nandun po yung complete guide, buong kalsada binalag ko hanggang dito. So ito po yung entrance niyan, meron dito nakalagay na welcome Daang Katutubo. Ang pinakalanamit nyo dito ito. Itong Daang Katutubo Coffee Shop. Ayan. So papasok tayo dito. Papasok tayo sa Daang Katutubo. Meron ditong entrance eh. Kung di ako nagkakamali, 20. Ihanda ko na yung 20 ko. Pagkakasabi sa akin kasi, ko 20. Tingnan natin. Kung may 20 pa ako. Oh, 20 yun eh. Hindi ako pwede magkamali. So handa ako na yung 20 ko. 20 pesos. So tara. Pasukan na natin yung Daang Katutubo. May entrance dito yan. So tara, samahan nyo ako. Ito na yung papasok ng Daang Katutubo. Parang gusto kong maligo sa ilog dun eh. O sa lagoon dun eh. So mula sa kanto, yung scenic route dito ay yung scenic view ay 15 kilometers, medyo mahaba. So dapat may gas kayo papasok. Ako may 1 bar pa naman ako eh. Ayan, diretsuhin nyo lang tong kalsada na to. Tapos mayroon ditong checkpoint sa unahan. Magpaparegister kayo. Time check nga pala natin, alas 10:20 AM. 10:22 AM. Yung ating oras. So, pasok lang, diretso. Sundan nyo lang yung main road. Tapos mayroon dito yung magpaparegister. Ito yung checkpoint. Ito nga yung magpaparegister. Dito nga yan. Morning po. Daang Katutubo po. Paparegister po no? Ay 20 nga. Tama nga yung ko. Dito. Sarado yung kabila po no? Sarado. Wala bang pecha kung kailan mag-o-open yon? Wala pa. Saglit lang. Hindi makakatagos ang balis yun, no? So yung tinatanong ko ditong daan kung bukas or kailan mag-open yung unang dinaanan natin na dapat yung mismong entrance talaga papunta dito. Panoorin nyo na lang yung episode 1 para malaman nyo kung saan yung tinutukoy kong daan. Magpaparegister ng 20 pesos at maglalagay ng ballpen. Ayun. 3:26. Okay pa, salamat po. Pwede lang pong maligo dun sa may ilog dun, no? Okay pa, salamat po. Kung mag-overnight doon, pwede.
Pwede rin. Okay po. Salamat po. Isa rin sa gusto ko sa daang katutubo ay sa malaya ka lang gawin yung gusto mo dyan. Basta wag ka lang magkakalat. 20 pesos lang. Masasulit mo na yung buong araw dun. Pwede ka pang maligo at mag-camping or overnight. Ano ba na to? Lawag Health Center. Thank you po. So yun, magpa-register lang kayo ng 20 pesos mula dyan. At you're good to go. Woohoo! And we are good to go, my man. Handa ako ng drone ko. Excited na ako. So, tinanong ko na rin kung pwedeng maligo, pwede. Kung pwede mag-overnight, pwede. Sabi mag-ingat na lang daw. So tignan natin kung saan tayo dadalhin ng kalsada ito. So meron akong sabihin natin isa't kalahating oras. Siguro hanggang alas 12 ako dito kung Pero mula dito 30 minutes lang. Hanggang doon sa Scenic Road. So ayan, tas kakanan na kayo dito. Huwag kayong diretso, kanan. Sundan nyo lang tong main road na to. Isa nga palang mahalagang tip kapag pupunta po kayo dyan sa Daang Katutubo, siguraduhin nyo na meron pa kayong gasolina dahil wala po kayong mabibilang bote-bote dyan. Sa mismong loob na, sa may buka na lang po meron. Kaya yung ginawa ko dyan, panoorin nyo po. Okay, sundan lang natin. Oh, may humps. My humps. Woohoo! Eto na. This is it. Ang plano ko dapat, dito ako mag-overnight sa Daang Katutubo. Kaso nga lang, pupunta pa kasi akong stand sa beach sa Pangasinan, sa may bandang Dagupan na yun Tapos, ang bala ko din magmaliko. Kaya ang mangyayari, sa Maliko ako mag-overnight. Overnight camp. Estimate ko siguro makakarating ako ng Maliko pinakamatagal na alas 5. Tingin ko lang. Importante masulit ko yung buong araw. Dahil alam niyo na nasiraan pa nga tayo So ito yung makikita nyo. Wala pa yata nakapag-vlog nito ng isang buo mula dun sa kanto hanggang Daang Katutubo. So wala pa, I think wala pa naman yata. So dito pa lang, ito na. Tatanaw na natin yung magandang mga binang dito. Pero dun tayo sa Scenic Road mismo. Ooh. Gusto ko maligo. Maliligo nga ako dun sa DPWH. Mukhang may tagos din dito. Ay, ginagawa pa. Init. Pero maganda panahon. Goods yan, goods. All goods ako sa ganyan. Ihahanda ko na yung wow! Yung wow ko. Kasi alam niyo naman ako, pag mga ganyang view napapawaw talaga ako Napapawaw! Mula kasi dito sa Daang Katutubo, sa scenic spot, ang papuntang stand sa beach ay estimate 1 hour and 30 minutes. 100 kilometers. 1 hour and 30 minutes ang biyahe sa kalahating oras. Estimate lang naman yon. Depende pa sa takbuhan mo yon. So, estimate ko makakarating ako doon kapag umalis ako dito ng mga 1:30 tapos alas 2. Oo, dapat pala maagahan ko ang alis dito. Kasi baka gabihin ako dun sa sa Maliko. Kailangan ma-unlock ko yun Ito, unlock na natin yung Daang Katutubo. Uy, medyo ahon dito
Medyo ahon. Ramdam ko eh. Tayo lang yung nag-drive dito. Friday ngayon eh. Malamang bukas madami yan. Tsaka base sa logbook, ang dami nagpupunta dito. Pero buti 20 lang. 20 pesos, eh mukha namang masasulit mo na dito yung ano, yung view. Oh shit, nag-blink na yung ano ko, motor ko. Pero kaya pa to. 12 kilometers na lang naman eh. Kaya to. Kaka-blink lang eh. Madami pa yan. Basta nag-blink. Kaya pa ng mga 20 kilometers yan. Nung nag-blink na nga yung gasolina ng motor ko, dito na ako napapaisip kung itutuloy ko ba o magpapagas muna ako. Napansin ko kasi dito na puro ahon yung papuntang Daang Katutubo Scenic Road. Kaya naman ang ginawa ko dito, bumalik muna ako para magpagasolina. Para sigurado makakabalik pa ako nung may gas. This is a public forest, not for sale. Oh, hindi daw binebenta. Public forest. Alam nyo na. Eleven kilometers. Ahon lusong pala dito. May gas ba dito? Bibili ako ng gas. Wait lang. May gas po kayo dito? May gas po? Bibili ba ng gas dito malapit? Dito sa labas na? Malayo pa yung scenic view dito, no? Malayo pa? Baka hindi umabot yung gas ko pala dito. Sige, lalabas muna ako. Sige po. So ang gagawin pala natin muna, lalabas muna tayo pala. Papagas lang muna ako. Nagbiblink eh. Hindi ako tiwala eh. Nagbiblink tayo eh. Papagas lang ako sa labas. So dito sa malapit, may ano pala dito. May nagbebenta ng gas. Hindi na ako lumabas. So huwag nyo kalimutan magpagas kasi ako nag-blink ako eh. Buti ng sigurado. So dito nagpagas ako. Bago pumunta ng Daang Katutubo, nag 1 bar ako eh. So siguraduhin yung may ano kayo, may gas kayo pag ano. So doon lang yung pa-registeran ko pagbaba dyan, doon yun. Tapos diretso na tayo ulit. Hindi na ako lumabas. Nagtanong na lang ako dito. 65, well, tingin ko ano na naman yun kasi lumayo pa ako, di ba? So laging tandaan, kapag pupunta kayong Daang Katutubo, siguraduhin yung may gas kayo. Medyo nag-alangan ako eh. Kasi ahon lusong eh. Tapos nag-blink ako eh. Medyo nagduda ako sa ano ng gas ko eh. Ahon lusong dito eh.
So nagkaroon na ako ng 2 bars. Okay na to. All goods na to. Two bars. Medyo wala pa naman ako sa kalahati. Pero sinigurado ko na. Ayoko magtulak dito. Tignan nyo naman kung bakit. Ahon lusong. Pag naubusan ka ng gas dito, nakaw. Ang hirap magtulak. May part na ahon, may part na lusong. Ito, lusong. Tapos ahon na naman. Mabuti na yung sure ball tayo. Medyo late na tayo sa ano. Makakarating ako dun mga 11 something. 11, 12. Doon sa mismong scenic spot. Dapat bago mag alas 5 nasa ano na tayo, Maliko. So yun yung nasa schedule ko eh. Kukuha ako ng mga scene dito sa ano, sa pupuntahan natin sa Daang Katutubo. Kasi maganda view dito eh. Tingnan nyo ahon no. Oh. Madaling mauubos gas mo dito. Mahirapan ka pa magtulak. So lagay nyo sa isip nyo, pag pupunta kayo dito, dapat may gas pa kayo, at least 2 bars. Huwag kayong kampante sa isang bar ng motor nyo. O ito, medyo may katarikan to. Para kung umaahon sa sungay. Ganito yung sa sungay eh. Katakbuhan ko ito, nasa 27 lang eh. Oo. Parang may part na mabigat eh. Oh, ito ahon na naman oh. Damn. Ahon mga kaibigan. Kaya to. Mamatarik ka. May katarikan. Ayan pala yung Daang Katutubo Coffee Shop. Ayun pala yun. Yung kanto na yun. Yun yung Daang Katutubo Coffee Shop. Wala pala mismo doon sa dulo. Nandito lang sa Bukana. Ito ahon na naman. Puta, kinain agad yung 1 bar ko ah. Pero makakalabas na to. Uy! Ahon! Bagay, mabigat yung dala ko eh. Woohoo! Ganda ng sikat ng araw. Tirik na tirik ko. Mahaba pa oh. 11 kilometers. Ganun kahaba ahon lusong. So dapat talaga mag-a-adjust ka ng oras dito. Hindi pala basta-basta yung ano. Pero patag naman yung kalsada. Ayan, dito ako tumigil kanina. Nagtanong ako ng gas dito eh.
Eto na. Mahaba pala, 20 minutes pa. Tsaka walang dumadaan. Nakakatakot siguro dito pag gabi na. Wala ka nang makakasabay dito. Tapos nasiraan ka pa. Gabi na. Matatawag mo talaga lahat ng ano dito. Lahat ng santo, lahat ng sinasamba. Parang ano lang eh, oh. O tayo lang eh. Meron pala akong kasano sa likod. May van sa likod. Diyos me. Haba pa to. Haba pala. Nakakatakot pag ano dito talaga. Madilim, walang ilaw eh. Walang poste. Mas kagimbal-gilbal siguro pag siraan ka dito kahit may araw pa. Tignan nyo naman yung daan. Hanip. Talagang kikilabutan ka dito. Swerte mo pag may dumaan na itinulak ka. Taas na natin ah. So mataas pala talaga to. Daang Katutubo. Uy, presko na dito ah. Presko na yung hangin dito. Pero magpapalabad ako ng drone sa kabila. Doon pa. Grabe. Hindi ko may imagine yung kalsada na to nung ginagawa pa lang tong kalsada. Sobrang lubak siguro nito. Haba, buto sementado. Babakbakan ko na lang yung maliko pag galing ko ng Stanza. Hindi pwedeng hindi ko papuntahan yung Stanza Beach. Gusto kong masilip talaga yun eh. Pwede rin naman mag-camping doon. Walang bayad doon eh. Pero bala ko kasi pupunta ako ng Maliko. Doon ako mag-aano. Ang plano kasi dapat after na Daang Katutubo, Stanza Beach, and then Maliko. Kung hindi ako, tapos kinabukasan Dinggalan. Kung hindi ako pupunta ng Dinggalan, ang pwede kong gawin, mag-overnight ako sa Stanza Beach. Enjoyin ko dito, mag-ano ko sa Stanza Beach. Hindi ko na masasama yung Dinggalan. Aurora. Kasi mula Maliko, 3 kalahati or sabihin natin 4 na oras ang biyahe dun eh. So yun ang magiging plano. Kapag napa-overnight ako ngayon sa Stanza, hindi na ako magpupunta ng Dinggalan. Kinabukasan, pupuntahan ko na lang yung Maliko. Tapos uwi. Yun na yun. Uwi na ako. Balik. Pero depende pa rin sa oras na makakomplete natin yung dito, Daang Katutubo. Yan, 7 kilometers pa yung scenic view eh. Parang ganito yung feeling nung pumunta ako ng ano eh. Yung daan papuntang Labi River, may pagkaganto dun eh. Sa may Nueva Ecija na yata yun. Aurora pala, Aurora. Ay shit. Yamate. May van sa likod natin. Uy! Hanip. Ang haba. Grabing kalsada to. Ang taas na natin. Kita ko na yung mga solar panel. Nakita rin sa Google Maps. Eto na.
Dito na nga yun. Ayan na. Nagsisimula na yung mga scenic view. Ayun yung mga solar oh, sa kaliwa. Parang yung sibilisasyon dito hindi pa masyadong abot eh. Kaliwat kanan. Oh my God! Bundok sa kaliwa, bundok sa kanan. Mamaya ay magandang view. Oy shit, ahon. Putek na yan. Para akong maahaw ng sungay. Ay, Diyos may yung marimar. 20 na lang takbo ko eh oh. Ay, nako. Iinit ang ano mo dito. Uy, shit, ito, magandang view. Ayun oh. Tatayo ka dun oh. Ayun, ayun na. Sumilip na yung ano, bundok. Wow! Wow! Kaliwat kanan. Ahon na naman. Imagine. Keep distance, private. Grabe dito. Para akong feeling ko nasa Isabela ako. Uy, ahon na naman. Kinain na yung sambar ko. So, lagi nyong tandaan, magpagas kayo pag dito kayo manggagaling. Kasi yung 50 kilometers per liter ko, kinakain lang eh. Yung 1 liter ko. Dito, mukhang walang pagas dito eh. Kapag ikaw naubusan ng gas, yari ka. Tarik. Kaya pala ang tagal ng ano dito. Pabalik siguro, puro lusong na. Oo, puro lusong. Puro ahon nang na-feel ko dito eh. So, scenic view is 15 minutes mula dito. Sumakit yung likod ko. Oh. Ma-unlock namin natin Daang Katutubo. Parang may daan pa doon sa kabila ah. 5 kilometers. Nangangalahati na tayo. Nilalaman yung gas ko dito. Buti na lang talaga. Nagpagas ako ng 1 litro. Kung hindi, baka maubusan ako ng gasolina dito kakaahon. Medyo kinabahan ako nung ano eh. Nung nag-blink eh. Sa bandang Bukana pa lang ako eh. Okay lang kung 11 kilometers na patag o kaya ano, walang problema. Pero puro ahon eh. Puta, wag lang masisiraan dito. Isa pa yun. Bukod sa maubusan ng gasolina, wag kang masisiraan dito. Oh shish. My God. Mukhang kailangan samahan ng dasal pag pupunta ka dito. Nakakatakot pag solo. Lalo ganito dinadaanan mo. Hirap na yan. Hirap yung motor ko eh. Umaahon tayo eh. Oh, umaahon tayo men. Kagandahan dito, parang lusong na pabalik. Mabilis, oo. O ito may ano, may siklista. Tarik.
Ang tarik din eh. Natatarikan din siya eh. Oh, inaano niya, tinatahi niya eh. Ano to? Akala ko shower room. Ay, dun pala, gagi. Kaliwa. Mali. Dun pala. Sa kaliwa pala. Dito. So, pag nakita nyo to, ito, liko kayo dito. Ito, lusong na to. Okay, pababa na to ng Daang Katutubo. Feeling ko, ganito yung napapanood ko eh. Palusong yung Daang Katutubo eh. Oo, malakas ang pakaramdam ko. Nandito yung magandang view ng palusong ng lugar na to. Dito yun. So aahon pa rin para tayo pabalik. Tapos puro lusong na pagdating dun sa ano. Oh. Tingnan nyo, hindi na ako nag-aano. Hindi na ako nagka-throttle. Puro lusong. Pabalik mamaya lusong. Aahon naman to. Tapos kabalik tayo naman mamaya pabalik doon sa area nung kanina. Ah, shit. Sakto kaya yung oras ko dito. Dapat pala nandito ako pa lang alas 9 na. Alas 9 ng umaga. May mga kasabay tayo. Uy, yun oh. Ganda ng view. Wow. Uy, ahon lusong. So, yung scenic view ay 10 minutes. Ilang kilometers. Yun oh. Init. Dama ng mukha ko yung init eh. So dito parang magaan. Magaan yung throttle dito. Wow. Meron din dun. Dito patag. Nakaka 60 ako dito eh oh. Patag sa part na to. Ah, doon. Doon yung scenic view. Kita ko na. Nandun nga. Ayun oh. Nandun yung scenic view. Tanaw ko na. Dito nga. Oo, eto. Eto na. Eto na yun mga kaibigan. Dito na ako magdo-drone. Dito ako magdo-drone. Wait lang. Wala akong tubig. Tapos magdo-drone ako dito. Okay, ito na. Okay. Let's go! Ito na mga kaibigan. Kasunod na natin yung drone natin. Damn, son! Woohoo! Nasa likod lang natin yung drone. Nakapalo lang sa atin. So maintain natin yung 30 speed. Wow.
Maintain natin yung 30 para makasunod siya. Hindi malakas yung hangin eh. Wow, wee. So test flight namin pala ng ano to, ng Neo 2. Ng follow. I-farm natin. Test flight. Woohoo! Yes! Damn, son! Ganda na ano dito! Woohoo! Ito na yung magandang view! Unti-unti lang sumisilip sa atin. Oh my God! Ayan na! Ayan na mga kaibigan. Ang magandang view. Sa Katutubo. Umiikot sa bawat kalsadang tinatahak. Damn! Biyahe tayo, walang atrasan, walang Kita ko na. makakapigil sa akin. Sa likod ng manibela, Hintayin natin yung 30 takbo para makasunod siya. bawat liko, bagong tanawin, may kwentong di malilimutan sa paglalakbay. Ah, ah, Pinas, bawat liko may bagong kwento, bagong damn! bawat kilometro, bagong destinasyon. Sama na sa Ride Me Sobe, Ride Me Sobe. Mundo'y Ganda ng view dito. bawat liko may Sheesh. kwento, mapabundok Ayun, o oh. tabing dagat. Wow! So dito yung scenic view. Ayan yung scenic view. Mamaya dyan tayo papwesto. Pero hanggang baba muna tayo. Pagbalik dyan tayo papwesto. Ayun oh! Wow! Shit! Oh my God! Is this true? Oh my golly! Woo! Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala mga kaibigan. Ang ganda ng view dito. 20 pesos, ganito na makikita mo. Damn! Damn, son! Bawat liko may bagong kwento, bagong araw, bawat kilometro, bagong destinasyon. Sama na Sa halagang 20 pesos, ganito na. Abay, sulit! Sulit na! Gusto ko muna maligo doon sa ano, sa ilog.
Kasunod pa rin yung drone natin sa likod. Wow! Ang lupet. Ang lupet mga kaibigan. Puta, todo yung brake ko dito. Patarik. May katarikan yun ah. May katarikan mga kaibigan. Malapit na tayo doon sa may sa may tulay. Huhu. Ito na yung yung sinasabi nilang makakaligo kaya tayo. Ito na yung pader eh. Ito na yung tinatawag nilang pader. Ito. Pero doon tayo pupunta mamaya. Silipin ko lang tong pader na to. Wow. Amazing. Pader nga. Legit. Pader nga to. Hindi sila nagbibiro nung sinabi niya ng pader to. Oo. May naliligo dun. Ito yung spot na tinatawag nilang Daang Katutubo River Forest Campsite. Pwede kayong mag-overnight dito at wala nang maniningil sa inyo. Hahanap lang kayo ng malilim na spot and good to go na kayo. Maganda pumunta dito kapag summer. Kasi kapag rainy season, lumalaki yung ilog na to at halos wala kayong mapapwestuhan. Wala nga palang CR dito at walang tubig na pwede nyong pagbanlawan pag niligo kayo sa ilog. Pero don't worry, dahil hindi naman kayo makakati sa ilog na yan dahil malamig at malinis yung tubig dyan. Ipin nyo lang sa Google Maps yung Daang Katutubo River Forest Campsite. Nakakarating na kayo dito. Okay, baba tayo sa ilog. Let's go down. May katarikan yung dun banda. Parang hindi ko maagat yung brake ko dun. So time check 11 na. 11:30. So dito lang yung papuntang bababad lang ako saglit. Literal na saglit lang talaga. Para lang yung pakiramdam maginhawaan man lang ako. Tapos sisibat na tayo. Maximum 12 alas 12 tayo sisibat dito papuntang Estancia. Kasi mula dito ang Estancia Beach ay ilang minuto, 1 hour 15 minutes lang pala eh. So 1 hour 15 minutes makakaligo pa ako dito. Sulitin ko na itong pagpunta ko dito. Minsan lang ako magpunta dito eh. Mabato mga kaibigan. Kung magtatanong kayo kung kasya ba si Dan or mga 4 wheels dito, kasyang kasya po. Medyo mabato lang talaga kaya medyo mauuga kayo. May tindahan pala dito. Oh shit. Lalaki ng bato. So pagbababa kanya nakamotor, alalay lang. Hanap tayong pwesto. Doon tayo po pwesto sa kabila. Hindi, doon ako maliligo eh. So medyo mainit. Dito tayo po pwesto. Label lang naman mga pwesto dito eh. Pag pupunta nga pala kayo dito, please lang huwag kayong mag-iiwan ng kalat. May mga basurahan naman dito pero much better kung dalhin nyo yung sarili nyong kalat pabalik. Dito ako po pwesto. Yun.
Tapos doon ako maliligo. Wait lang, bibihis lang ako. Okay, maliligo muna tayo. So ito yung mga gamit natin. Mamaya tutulungan ko kayo kung paano magpalit dito after nyo maligo. Yung discarding na iisip ko dito. Kasi wala namang parikuran dito kung makikita nyo yan. So dito pwede kayong pumesto kahit saan dyan. Basta una-unahan lang dito. Doon. Meron doon. Yung mga nakaka camping doon. Meron doon. So dito na ako pupesto sa kabila. Ito yung motor natin. So tanaw ko naman. Yan yung motor natin. Maliligo tayo dito. Sa wakas, makakaligo na rin ako sa ano bang tawag nila dito? Lagoon? Ilo? Basta, kahit ano. Kapaalang ako. Wow, linaw! Linaw ng tubig! Wow! Woohoo! Oy, hanggang dito, hanggang bewang. Hanggang bewang dito. Okay. Woohoo! Sarap, sarap. Sarap maligo. Lamig. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Yung init ng araw. Pag umano ka dito, hindi mo na mararamdaman. Ang lamig ng tubig. Legit. Legit. Woo! Wow. Ito malawak to, pwede kayo doon. Ito yung pinagbabaan natin. Ayan, pinagbabaan natin. Nandun tayo kanina sa tulay. Ito yung tinatawag din ng pader. So pwede kayo mag-overnight dyan sa mga kung saan nyo gustong pumesto dyan. Dito dapat ako mag-overnight, kaso nga lang sa ano na lang tayo, magmamaliko na lang tayo. Isa din sa Stanza Beach kaysa dito. Okay din mag-overnight dito. Siguro soon, pag may kasama ako, mag-overnight ako dito. So sulit yung punta dito. 20 pesos lang ginastos nyo. Tapos ganito na. Makakapag-relax na kayo dito. Wag lang kayo magkakalat. Number 1 rule dito, basura mo, tapon mo. Wag kang magkakalat dito. Please lang. Wag mo dito dalhin yung kadugyutan mo sa buhay, no? So kapag nagtapon ka ng basura dito, pinapakita mo lang kung ano ka. Kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Ganun yun. Woo! So ditong part, mababaw. Pwede dito hanggang bewang na. Ayoko na, hanggang dito lang ako. Ayoko na. Hindi ako malulumangoy eh. Baka maging kwento si Soviet eh. Ayan. So ito yung part 2 ng ating Daang Katutubo. Ito pong part na nililiguan natin ay Daang Katutubo. Tulad nga lang sabi nung guard dun kanina at yung mga tinanong natin, ay yung daan na yan, pwede kayong tumagos dyan pero dumaan pero hindi kayo makakatagos sa kabila. Papuntang Daang Kalikasan yan, papuntang Zambales. Pero hindi kayo makakatagos basta-basta dyan. Lalo kung dahil lang kayo. So sundan nyo lang yung pinasukan natin at makakarating na kayo dito. Mamaya may bibisita tayo pa ako isa doon na spot, yung pinag-aano man na magjowa kanina, yung kinabayan ko. Doon naman ako mamaya. So natatanong ko pa yung motor ko dito. Ayun, yung motor natin. So dito, okay lang pa. So dito, tanong mo naman eh. Oh. Oh, ayan oh. Ang sarap dito. Tapos doon, malawak to. So kung wala pa kayong ride ngayong taon, subukan nyo ang Daang Katutubo. Ito, imbes na maghanap kayo ng dagat, dito kayo. Sulit yung 200 kilometers na biyahe ko papunta dito. Kung pwede lang ako magtagal dito, gagawin ko eh. Kaso nga lang, may lakad pa tayo, pupunta pa tayo ng Stanza Beach. Dito nga pala, walang banlawan pero hindi kayo man mangangati dito. Dahil malinis naman to, galing Zambales yung tubig dito, pag ganun yan eh. So yung galing sa Cotto Mines na tubig, I think dito damadaan yun. Yung Cotto Mines, sa may Zambales, yung tubig doon, yung mga libag na mga naligo doon, pupunta dito. So ayun, anong masasabi nyo sa ating ano dito? Sa ating adventure papuntang Daang Katutubo. Mamaya nga pala, mapakita ko pa sa inyo kung ano, kung paano ako magbibihis mamaya. So, ang tabayanan nyo, linis ang tubig. Nakakabilib. Ayan o. Linis ang tubig dito. Wow, di mo makapaniwala. Daang Katutubo, alak. Wow! Gumagano na si Soviet.
So abangan nyo yung mga next episode natin. Ang gagawin natin mula dito sa Daang Katutubo, pupunta naman tayo ng Stanza Beach. Pero hindi tayo maliligo doon. Papakita ko lang sa inyo yung spot na yon. Pero pwede kayo mag-camping doon, libre lang doon. At kung gusto nyo maligo sa dagat, pwede rin naman. Pero medyo malakas yung ano doon. Medyo malakas yung alon yata doon o yung ano. Basta, papakita ko lang sa inyo sa next episode natin. At yung sa Maliko, kung kaya pa ng Dinggalan, pupunta tayong Dinggalan. Bukas tayo uuwi. Bukas tayo pupunta ng Dinggalan. Basta makapag-camp ako ngayon sa Maliko, goods tayo bukas pupunta ng Dinggalan. So after dito, bababad lang ako ng konti, tapos ano na, tapos papakita ko sa inyo paano ako magpapalit dito mamaya. So kapag napadayo kayo ng Daang Katutubo, wag nyong kakalimutan na hindi maligo dito. Dahil hindi kumpleto yung pagpunta nyong Daang Katutubo kung hindi kayo maliligo sa ilog na to. Malinis po yung ilog dito, kahit may nakikita kayong mga lumot dyan, malinis po yan. Wag lang kayong magkakalat sa lugar na yan. Be responsible sa mga pupuntahan natin mga lugar, lalo kung dayo lang tayo. Sa next episode ng ating Pangasinan Adventures ay pupuntahan na natin yung cinematic spot dito sa Daang Katutubo kung saan maganda mag-picture. Pagkatapos ay pupunta namin tayo sa Stanza Beach, Lingayen, Pangasinan para mag-overnight, na kung saan may magiging kaibigan tayong lokal na si Tatay Samson na may magandang kwento sa buhay. Kaya naman see you sa episode 3 ng ating Pangasinan Uncut Adventures!